Alam niyo ba na noon pa pala gusto ni Ninong Ry na ikolab ang SB19 dahil mayroon siyang nakakilala din ng SB19. Pero hindi daw niya alam paano i-handle ang 5. Pero nung dumating yung panahon na nagkaroon siya ng interview sa ilang mga sikat na panauhin, katulad nila Sir Gavin at ang kanyang mga kapatid, at iba pa, kaya naman daw niya palang mag-handle. Kaya naman, nung gusto na raw niyang interviewin or ikakulab ang SB19, hindi na raw kasi ito ma-reach. Sobrang sikat na kaya nakahiyaan na niya. Until na magkasalubong sila sa Cebu noong nagkaroon ng event doon ng SB19, nandun din si Ninong Ry. Inamin mismo ni Pablo, nung nakita nila si Ninong Ry, sila mismo ang nais na magpa-picture kay Ninong Ry, diba? Ganon sila ka-humble. At hanggang sa may nag-message nga daw sa kanya na ini-invite sila na maging part ng music video ng SB19 na ikinagulat nga ng nasabi nga pong sikat na shop vlogger na si Ninong Ry. At doon na nga naging close ang SB19 kay Ninong Ry hanggang sa naging part siya ng Visa, MB, at hanggang sa in-invite niya na ang SB19 sa collaboration dahil ito din yung suggestion ng mga fans doon sa mga comment. Well, nakakatuwa nga dahil isa ito sa may pinakamagandang interview na nakita natin so far sa nagiging guesting ng SB19. Kwela, makatotohanan, makabagdamdamin, maraming naibahagi ang SB19 na naging karanasan nila before, katulad ni Ken, na isa sa pinagsisisihan niya ay ang masaktan niya ang kanyang mga magulang. Sa bata kasi ni Ken, pumunta siya ng Manila na 1,500 ang pera. Siyempre, bilang magulang, mag-aalala ka. And ang magulang po ni Ken, ang kanyang lolo ay nasa ministry, mga pastor, ganun din ang kanyang mga magulang. So, mahirap talaga para sa isang pastor na ama, ang anak mo ay lumayo, lalo-lalo na sa ministry. Kay Pablo naman, ang kanyang family, simulat sa Paul, ay Christian family, kaya naman nasa music industry talaga sila. Anyway, marami pang mga sinuwalat itong SB19, ang experience ni Pablo na sa bus, talaga naman daw dumating yung point na siya ay CR na at ito daw ay dumating yung point na sumirit na. Pero isa sa napansin natin sa komento ng nasabing post na ito or YouTube na ito ni Sir Ry, Ninong Ry, sa kanya nga pong Ninong Ry YouTube channel, na may 62,000 na as of now sa 4 hours na posted nito at may 1,413 na comments, ay ang pagkagwapo-gwapo daw talaga ni Pinunong Pablo. Bagay na bagay daw ang white shirt sa kanya. Sa ilang mga fans, umaapaw ang kagwapuhan ni Pablo. Puro yun lang ang sa comment section na babasa ko. At salamat sa masayang usapin Ninong Ry kasamang SB19. At sobrang biten kahit na nga ito ay umabot ng 1 oras mahigit. Grabe, ang gwapo talaga na ni Pablo. Bagay sa kanya ang white shirt. Napakaganda ng interview. Ang galing ng tanungan ni Ninong Ry. Please invite mo sila ulit, Ninong, pero apakagwapo ni Pablo dito. Teka, si Pablo, apaka-CEO ng Wattpad, gwapo. Grabe, ang gwapo talaga ni Pablo, sobrang blooming. Grabe naman yung lashes ni Pablo, ang haba at ang ganda ng eyes. Well, lahat sila ang gugwapo at makikita nyo naman talaga na sobrang nag-bloom ang SB19, hindi lamang sa kanilang talent, kundi pati sa kanilang personal appearance, kung paano nila ito inilagaan. Ang gwapo nilang 5, si Stel ang pogi, si Josh at Ken astig na gwapo, si Pablo napaka baby face, tapos si Justin Campos crush. Ninong Ry, thank you, ang tagal naming hinintay ito, collab nyo with our voice SB19. The best talaga SB19, napaka-talented, successful sa buhay, naabot nila yung mga pangarap nila na walang may inaapakang tao. That's right. Well, ano sa inyo about sa napakasayang kainan at kwentuhan at medyo emotional na interview na ito at guesting or collaboration ng SB19 kay Ninong Ry. Isa pa, nagkaroon din ng gift si Ninong Ry na napakatalim na kutsilyo na pinagbayad niya ang SB19 ng piso kasi meron daw siyang pamahiin. So, well, yan po ang ating showbiz top update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching.